Hi guys and welcome back to Tara Page Philippines. So, video na to gawin po natin ang weekly horoscope para for April 15 to 21 para po sa mga kaibigan natin na merong sun, moon, and rising sign na Cancer. So, kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like para malaman nyo po kung ano po yung sun, moon, at rising sign nyo. Para saan ba 'to tsaka anong benefits? Sa dulo po ng video natin, meron po tayong link para dito. Tandaan po natin ha, yung mga readings na gagawin natin, they are for guidance purposes. May free will ka, so gamitin mo ito na maayos. And kung naghanap po kayo ng mga spellworks or private readings, message nyo po ako sa Tarot Page Philippines Facebook page. The link po is nasa baba sa description ng video. And if you would like to also share a donation, pwede po yun via GCash or Maya. Nasa screen nyo po, nagpa-flash na sa baba po yung number. And pakilala po kayo para mapasalamatan ko lang po kayo sa next video natin. Ay, Cancer, kamusta ka na ba? Shh, huy! Sorry. Okay, Cancer. So, meron tayo dito. Una is the Knight of Wands, tsaka si Serendipity. Sorry. Nag-sketch kasi si Mikay. So, Cancer, alam mo yung yung point na yung feeling mo na ngayon na wait lang, ginagawa ko naman to pero parang wala nangyayari. Yung sumusunod naman ako sa kailangan sundan, parang lumalaban naman ako ng patas, pero ba't parang walang nangyayari? Alam mo, okay lang yun. Pero parang napakadaling sabihin sa'yo na okay lang yun. Well, actually, it is. Sa paanong paraan na okay lang? Bakit pa nagtanim ka ba? Sabihin natin, nagtanim ka ng bulaklak, ng buto, or sabihin natin ng halaman. Sabihin natin ng mangga. Tingin mo ba may makikita ka agad na resulta? Tingin mo ba meron ka agad makikitang development? Wala. Yung tinatawag nilang surface, surface results, huwag kang masyadong maghanap nun. Ang hanapin mo o alamin mo is meron ba tong deeper results. Kumbaga sa halaman, ang una kasi ginagawa ng halaman, di ba, kapag tinanim, nagpapalago muna ng ugat. Then kukunin niya yung kailangan niya nutrients, saka siya magsasprout. Minsan, alit pa nga nung dahon. Minsan, 2 piraso, 3 piraso lang. Pero yung ugat no lumalalim, kumakalat, lumalawak. Kasi yung pinaka-importante. Paano siya aangat? Diba? Kasi kapag sabi natin nasa forest, diba? Paano siya aangat kung yung ugat niya hindi mababaw lang, mabubuwal siya. Pag may sabi natin lumakas yung hangin o naulanan siya, nabagsakan yung mga daon niya, pwede siya mabuwal. Pwede siyang bumagsak. Kasi yung pundasyon niya hindi maayos. So, yun din yung pinapala sa'yo with your center cards. Continue doing what is right. Tuloy may ginagawa mo. Alam mong ginagawa mo ng tama, sumusunod ka sa protocols, sa procedures, sunod ka lang. Kasi binibuild mo yung foundation mo eh. Binibuild mo yung kailangan mo munang ayusin. Inuuna mo yung kailangan mabigyang pansin. Inuuna mo yung dapat mabigyang pansin. Make sense ba? Kasi yun yung nakikita ng universe eh. Yun yung mas importante. Technically, para sa building, di ba? The higher, kung gusto mas pataas yung building, hindi ako engineer, nor am I an architect, pero ang alam ko kapag mas pataas ang building, kailangan mas malalim ang pundasyon niyan. Kasi yun yung hahawak sa kanya. Yun yung gagawa ng parang para stable ang lahat. But ano ba kasi nagko-cross sa'yo ngayon? The full new life. So, kamusta naman pag move on natin, Cancer? O pag sinabing move on, hindi lang naman ito tungkol sa mga jowa-jowa ha. Huwag tayong masyadong makitid ang pag-iisip.
who are you moving from or what are you moving from? Kanino or saan ka ba nagmo-move forward? Kasi with the card of the Fool, tas new life, endings and then beginnings sa gitna ka, transition phase to. Alam mo, minsan kailangan talaga, you need to also accept na minsan sa sobrang tama yung ginagawa natin, tama yung nakikita natin na kailangan natin pagtuunan ng pansin. Ang nangyayari kasi, hindi lahat mag-approve. May mga tao na, ano ka na dito? May mga tao na sabihin na lang natin na hindi sila magiging masaya. Why? Because some of them, hindi naman lahat, some of them gusto nila sila yung magiging center of attraction. Kumbaga yung gusto nila masusunod. Pwedeng nag-work para sa kanila. Pero ang tanong, tama ba yung ginawa nila? Okay na. Tama ba yung mga pinagsusunod nila, yung mga steps nila? O sabihin natin nakuha nila yung result na gusto nila. Pero maayos ba yung pagkakagawa? There is no shortcuts. Sabi nga nila, there's no shortcuts in success. If you want to succeed, you need to follow the process. Hindi minamadali yun. Pinaghihirapan din yun. True, na andun yung point na meron tayong tinatawag na law of attraction, the manifestations, ayan, meron tayong wishing spell, we can do that, pero kailangan pa rin ng action. Kaya nga 'di ba na-coil up yung kasabihang nasa Diyos ang awa, 'di ba? So yeah, it's time for you to move on. May mga bagay na hindi mo makokontrol. May mga bagay na hindi mo madidiktahan na dapat ito yung mangyari. May mga bagay at mga tao na kahit anong gawin natin, dun sila eh. Wala ka magagawa. Realidad ng buhay yan. Hindi lahat mapapasunod mo. Hindi lahat makikinig sa'yo. At hindi lahat ng pinaplano mo, kapag may mga taong involved, ayon lagi sa'yo. So you need to learn how to move forward from those kinds of things and those kinds of people. Hindi ko sinasabing masama sila. Nagkataon lang yung path mo, tsaka yung path nila ay hindi nagko-correspond sa bawat isa. Ano bang crown card mo? Six of Cups, tsaka exchanging gift. Dude, oo, nagigets ko. Six kasi about harmonious emotion, tas exchanging gift. Parang, andun yung pag-iisip mo, Cancer, na na ginawa ko lang naman yung tama. Sana magets niya, sana maintindihan nila, sana maging maganda yung kalalabasan. Yeah, andun tayo na yung target mo, yung purpose mo, yung reason, yung dahilan mo, ba't mo siya ginagawa, maganda. Pero, hindi dahil maganda para sa'yo, maganda para sa kanila. Hindi naman lahat ng tao mahilig sa dinuguan tulad ko. Merong iba hindi, di ba? Hindi naman lahat ng tao mahilig kumain ng palaya. Gusto ko yung may gisa tapos with itlog. Ay. Hindi naman lahat ng tao kumakain ng ar-arsit. Hello, shout out sa mga Ilocano dyan. Diba? Or pako. Hindi lahat. So alam niyo yung ang ganda nung gusto mo eh. Pero andun kasi yung reality na wala tayong tinatawag sa buhay na one size fits all. Sometimes, yes, andoon na ambitious yung gusto mo. Naintindihan ko siya. Naigets ko. Harmony, gusto mo maayos sa mga bagay-bagay, kung pwedeng ibalik yung katulad ng dati. Pero kasi past is past eh. Hindi natin mababago yun eh. Acceptance is one of the things. Kaya hindi ko maalala, hinahanap ko yun eh, yung prayer na yun, yung give me the strength, parang ganun, give me the strength, bigyan niyo po ako ng lakas, na bigyan niyo po ako ng lakas tanggapin yung mga bagay na hindi ko kayang baguhin, lakas para baguhin yung mga kaya ko po, at karunungan para alamin kung ano yung mga kaya kong baguhin at hindi pwedeng baguhin.
I think that should be your prayer right now. Kasi more than that, ang kailangan mo ngayon is yung wisdom. Ito yung karunungan sa mga bagay-bagay. Ano ba kasing foundation mo ngayon? High Priestess, tsaka flexibility. Well, may kasabihan tayo ba? Respect begets respect. Totoo. Hindi kasi dinedemand ang respect eh. Ina-earn yun. Kaya nga madaming gagalit sa akin eh. Sabi, pag matanda ako, respetuhin mo ako. Hindi dahil matanda ka, dapat kitang respetuhin. Dahil maraming matanda ang hindi ka respeto. I can be bashed because of that. But it's the reality. Toxic culture natin yun eh. So same thing with you. Alam mo, sorry, medyo corrective yung mga readings, Cancer ah. Hindi dahil feeling mo ito yung tama, is tama ka lagi. Open your mind. Open mo yung heart mo. Kasi, sabi nga sa Bible, for we know in part and we prophesy in part. Ang gaspang ng dila niya. Alam, yung point na hindi natin alam lahat. Hindi ko alam ang lahat, hindi mo alam ang lahat. And hindi natin nakikita lahat ng anggulo. Tulad nito, nakikita mo yung nakikita mo sa background ko. May pintuan, di ba? Sa may gilid, mayroong manika. Hindi yan si Annabelle, si Andy yan. Pero hindi yun nakikita ko. Nakikita ko yung bintana, nakikita ko yung mga bundok. Nakikita ko yung mga liwanag ng mga bahay sa bundok. Iba yung nakikita mo na perception, iba yung nakikita ng ibang tao. That's why andoon na pinapala ng card sa'yo, be flexible. Learn how to take and listen doon sa mga sinasabi, nakikita ng iba. Kasi para mas mabuo mo yung buong story. Kaya nga 'di ba, kapag sa mga korte, kahit na sabihin natin na yung lahat ng ebidensya nakapunto doon sa nasasakdal, binibigyan pa rin natin ng maayos na fair trial para mapakinggan din yung side niya. Para mabuo natin yung pinakakwento, para malaman natin ang punot dulo, para alam natin kung saan yung sasabi ng POV, point of view. Because tanggapin na natin na ang point of view natin is, bawat isa sa atin, yung point of view natin, filtered na yan. May kasasabi nga na, we see what we want to see. We hear what we want to hear. And we only understand what we want to understand. Kaya may mga ibang tao sa paligid natin. Para tulungan tayo makita natin yung buong realidad. Ma-compare natin. Curious tuloy ako sa recent, sa past mo. 6 of Swords, tsaka Fates. Well, nga, nagigets ko naman na a lot of the decisions na nangyari in the past, siguro 80% nun hindi mo desisyon. And andito ka pa lang sa point na parang gumagawa ka ng desisyon para sa sarili mo. Okay, I respect that. Naintindihan natin yon. Pero andun kasi yung punto din na bakit ba during that time, ibang taong gumagawa ng desisyon para sa'yo? Simple. They know better. They are wiser. Pwedeng because they're older or mas marami silang life experiences. Kaya alam nila yung sinasabi nila. Kasi karamihan andun na hindi nila mag-gets kasi hindi mo ina-explain din. Or andun na hindi nila nag-gets kasi andun yung point na you made wrong decisions in the past. Ang problema, yun yung nakita nila. Alam mo, one thing to have that corrected is open communication eh. Yung tipo na, hindi nga nila ako pinapakinggan, hindi nila ako binibigyan ng chance. So, paano nila magagawa yun kung hindi ka naman nagsasalita ng maayos? Sa BPO industry, nagkaling ako doon, laging nabanggit sa mga companies sa pinasukan ko, 5 yata. There's always a better way to say things. Laging mayroong mas magandang paraan para sabihin ng isang bagay.
Kasi nakikita ko dito, yeah, it's like a cancer, yung shell. Hard on the outside but soft in the inside. Minsan yung pag-transition mo, nahihirapan ka, i-express ng maayos yung gusto mo sabihin. Kalma mo lang. Kasi minsan akala mo, okay lang yung ginagamit mong salita. Pero yung totoo, masakit na pala. Yung totoo, nakakatapak ka ng damdamin. Concern ka na hindi masaktan ka, pero concerned din naman din sila na hindi sila masaktan. In communication, hindi lang naman kung paano mapapasa yung information from one party to the next party. Madaming tinatawag na internal and external noises. Yun yung sumisira doon sa clarity nung gusto mong ipadala. And isa sa mga paraan para mabawasan or kung kaya matanggal yung mga noises sa inyong panggulo is listening, understanding, and having an open mind and an open heart. Sorry na, medyo harsh yung reading yata. Ano ba yung future na ikaw? Okay, The Hermit, tsaka Imagine. Huwag naman ganun, Cancer. Huwag naman tayo magtago. Although yeah, normal yun sa'yo. Kasi andun yung punto na, di ba, mga crabs, karamihan sa kanila, isolated. Mas gusto nila na mag-isa. May mga times, yes, sa Christmas Island, di ba? Yung mga red crabs, nakakatuwa silang panoorin when they travel. Madami sila. Na nagsasama-sama sila. Pero, mas madalas mag-isa eh. Huwag mo i-isolate sarili mo. Kasi yung doon ka papunta na parang to protect yourself, itatago mo na naman yung sarili mo. To protect yourself, lalayo ka. Tas anong ending? Hindi naman masasagot yung mga tanong mo. Yung mga what if mo. Bakit kaya? May iwanan na naman. Then ano nangyayari? The pattern will repeat again. Mauulit. Kaya sabi nila, history repeats itself. Pero I beg to differ. Kasi nangyayari lang siya ulit dahil hindi tayo natuto. Hindi natin inintindi saan tayo nagkamali. Hindi tayo natin inintindi ano yung pagkukulang natin, sa tayo pwedeng sumobra, ano yung hindi na, huy, huwag ka naman dyan. Ano yung hindi nagawa. Kaya ending, ulit siya. So if kung mag-isolate ka ulit, sabi ng card of the Hermit, tsaka na Imagine, ulit yun. Kaya ang tataka ka, bakit nangyari na naman? It's because hindi mo inulit mo yung pattern. Break that cycle. Para magkaroon ka ng bagong pattern or bagong path na pwede mo masundan. Magulat ka na, ay bago to bakit ngayon ko lang naranasan to? Your emotional environment is card of the world and physical environment, the world and regeneration. Well, starting all over. Wait lang, urong ka dito. Well, a lot of you, are starting over. That's not a problem. Kasi lahat naman tayo, we do that. Hindi lang naman ikaw. Lahat tayo. At some point, we are starting over. Pero sa pag-start over mong to, ang question kasi ng card sa'yo, may natutunan ka ba sa mga nangyari dati? May mga natutunan ka ba sa mga kaganapan dati? Meron ka bang naintindihan? May napulot ka ba? Or baka naman, you see what you want to see. Ang nakikita mo lang yung point of view mo. Paano yung point of view sa iba? Your emotional environment. Knight of Swords, tsaka Between Worlds. Ayan na nga, sabi ko, huwag ka mag-isolate eh. Huwag mong huwag ka mag-hiding myself inside. Kasi,
pag ginawa mo yun, yung kailangan mong matutunan, yung kailangan mong ma-absorb, yung kailangan mong maintindihan na babaguhin mo, hindi mo magagawa. Dude, wag na nating ulitin yung pattern. Wag na nating hayaan na maganap yung mga hindi na dapat maganap. 'Di ba? Past is past. Let's let go of it. Wag na nating ulitin yung mga patterns. Wag na nating hayaan na mangyari ulit. Mangyayari siya ulit sa ibang pamamaraan naman. Different place, different time, different person, different people, different environment, but the same thing will repeat. Wag. Binigyan ka na ng chance ng universe eh. Itong huli, hindi ko alam kung gano'n ka-recent. Binigyan ka na ng chance para maintindihan yung mga nangyari, para makagawa ka ng paraan para matuto mula dito. Let's wake up, Cancer. Gising na tayo. Sorry na, pero hindi umikot ang mundo sa atin. Hindi lang tayo ang tao sa mundo na concern ng universe. Yes, importante ka. Pero importante rin ang iba. Pantay-pantay tayo. No one is better than the other. Your hopes and fears. Two of Cups, tsaka no place like home. Simple naman gusto mo pala eh. In hope mo, someone who will, tao na merong iintindi sa'yo. Pero, yung taong magiging tahanan mo, not exactly na partner or jowa, pero someone who knows you inside out. Someone, alam mo yung tipong ideal na tao na kapag kailangan mo nandiyan, yung tipong pwede mong sandalan. Simple lang gusto, no? Sandalan para hindi mo kailangan magsalita kung kailan mo lang maglabas ng nararamdaman mo. Hindi ka tatanungin. Yung mga tipong nagigets yung mood swing mo. Pero, ito yung challenge din ng card sa'yo. With the Two of Cups. Yes, yun yung desire mo. The question is, ikaw ba kaya mong ibigay yun? Kaya mo bang tapatan yun? We are striving, a lot of people, gusto nila equality. They are demanding this. Hinahanap nila to. Pero pag humarap tayo sa salamin, yung hinahanap ba natin yun? Yung dinedemand ba natin yun? Kaya ba nating ibalik? Kaya ba nating tapatan? Reflect on that, Cancer. This is your possible future. Page of Cups, ayun na nga, in deep knowing. Paano ko ba sabihin sa ito na maayos? Labas ka sa shell mo. Yung mga kinakatakutan mo kasi, ibibigay pa sa'yo ng universe eh. Siguro, because of the retrograde na rin, Mercury retrograde pa rin, ihaharap ka sa mga kinakatakutan mo. Ihaharap ka pa sa mga ayaw mong harapin. Balikan, bago mangyari yon, balikan mo ano yung mga yon. Mag-reflect ka sa sarili mo. Ano yung mga bagay na kailangan mong intindihin? Ano yung mga bagay na kailangan mong pakawalan? Ano yung mga bagay na hindi na dapat nandun? Then from there, tingnan mo paano ka nag-react, paano ka nagsalita, anong emosyon mo. Learn, matuto ka mula doon. Para kapag hinarap ka ulit doon ng universe, hindi ka na gagawa ng parehong pagkakamali sa nakaraan para ma-break mo na yung cycle. Time to break it, Cancer, para makawala ka na. So I hope nakatulong po yung readings natin sa'yo. At tandaan yung mga readings natin. They are for guidance purposes. May free will ka, gamitin mo ito.
Kung bago ka sa channel, please click on the subscribe button, bell notification, and palike na rin po ng ating video. And also, kung naghahanap po kayo ng private readings and even spellworks, pwede niyo po kayo message sa Tarot Page Philippines Facebook page, yung link na sa baba. And para po sa mga gusto pong mag-send ng donation for support, you can send it either GCash or Maya. The number po is nagpa-flash sa baba na inyong screen. So Cancer, maraming salamat sa'yo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. Naway magkita-kita tayo very soon. And all the way here po from La Trinidad, Benguet. Thank you so much and always be safe. Goodbye for now. Bye! Bye-bye din daw sabi ni Mikay.